Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kapatid laban sa kapatid, sino ang magtatagumpay, makamit ang pag-ibig ng dalaga? Sino nga ba ang tunay na nagmamahal? Ang tiwaling binata o ang mapang-asar na binata? Atin pong muling tunghayan ang isa pang istoryang pinamagatang Paubaya. Liligawan mo ang kapatid ko, matigas ang tonong paniniyak ni Lori sa bunsong kapatid ni Garrett. Muling nabuhay ang galit sa dibdib niya sa ideyang binuksan ng binata. Hindi siya makapapayag na isa namang Aranda ang manghimasok sa buhay nila. Wala sa loob na napatingin siya kay Ann. Namumula ang pisngi ng kanyang kapatid na kailanman ay hindi pa niya nakitang naging ganun sa mga nanliligaw rito. Ang lakas ng loob mong ligawan ang kapatid ko, nanunuyang sabi niya kay Joshua. Gayong alam mo kung ano ang katayuan namin sa buhay. Hindi mahalaga sa akin kung ano man ang katayuan nyo sa buhay. Sansala naman ang binata. Sa palagay mo ba'y papaboran na magaling mong kapatid yung balak mong gawin? Wala siyang pakialam sa gusto kong gawin, wika nito. Puwes, mali ang pagkakakilala mo sa kapatid mo. Huwag mong maliitin ang kakayahan ni Mr. Garrett Aranda. At para malinaw sa iyo, hindi ako pabor sa gusto mong mangyari. Ate, mahinang sambit ng kanyang kapatid. Nananaway ang tono. Ngunit tiningnan niya lang ito. Kapag kuwan ay muli niyang binalingan ang binata. Ibaling mo yung interes mo sa ibang babae, huwag sa kapatid ko. Hindi ikaw ang magpapasya sa bagay na iyan, Lori. Formal na rin ang tonong sabi nito. Lalong kumulo ang dugo niya sa narinig. Nasa poder ko si Ann at ako lang ang nakakaalam kung ano ang makakabuti at makakasama sa kanya. Mabuting umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Madilim ang anyong tumayo ang binata at bago ito tumalikod ay nag-iwan pa ng makahulugang tingin sa kanyang kapatid. Bakit mo naman ginanon si Joshua, ate? Sumbat agad sa kanya ni Ann. Mabuti na yung habang maaga pa'y maputol na yung kabalbalan niya. Hindi ito nakakibo. Lolokohin ka lang ni Joshua, Ann. Pareho lang siya ng kapatid niyang mapaglaro sa babae. Baka pa nga mas masahol pa yung Joshua na yan kaysa sa kuya niya. Bumuntong hininga ito. Kung sa bagay, nabigla nga rin talaga ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kanina ko lang siya nakita, tapos kaya nga mag-iingat ka sa lalaking iyon, Ann. Bihasa na yan sa pagpapaikot ng babae. Baka nagsawa na sa mga babae sa Makati, kaya maghahasik naman dito ng lagim. Pero alam mo ate, gwapo siya at aanhin mo ang gwapo kung dudurugin lang noon ang puso mo. Galit niyang putol sa sinasabi ng kapatid. Pwede ba, burahin mo na sa isip mo ang anumang paghanga sa lalaking iyon. Ayokong mapahamak ka, Ann. Dahil kapag nangyari iyon, hindi ako mangingiming pumatay ng tao. Bakit ba kasi galit na galit ka sa magkapatid na iyon? Nakalimutan mo na ba kung gaano kasalbahe ang Joshua na iyon sa iyo? Matagal na iyon, ate. Wari ay pagtatanggol nito sa binata. Siyempre, mga bata pa kami noon. Kita mo, nabola ka na agad ng lalaking iyon. Huwag kang gagaan. Parehas din ni Garrett ang kapatid niyang iyon, Diablo. Bakit ba kasi galit na galit ka kay Garrett? May ginawa ba siyang masama sa iyo? Natigilan siya sa tanong na iyon ng kapatid. Iniwas niya ang tingin dito at idinako sa ibang direksyon. Marami na siyang sinirang buhay. Hindi lingid sa iyo ang mga mangingisdang na disgrasya dahil sa ilegal niyang gawain. Gumagamit sila ng dinamita. Kung may katotohanan ang balitang iyan, bakit hindi magsumbong sa pulis ang mga tao? Walang may lakas ng loob na banggain ang lalaking iyon. May impluwensya si Garrett. Walang katiyakan kung makikipagtulungan ang pulis laban sa kanyang masamang gawain. Natahimik ito halatang nag-iisip. Mas mabuti pang umiwas na lang tayong masangkot sa magkapatid na iyon, wika niya. Nakadungaw si Lori sa bintana, nasa malayo ang kanyang tingin.
Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa puso niya ang sugat na likha na mapaglarong pag-ibig ni Garrett. 2 taon na ang nakakaraan pero hindi rin niya makalimutan ang hapding iniwan ng mga pangyayari. Lumapit siya kay Garrett noon upang humingi ng tulong para madala sa ospital ang kanilang inang nadatnan niyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Tinulungan naman siya nito at ipinagamit sa kanila ang pinakamabilis na bangka upang madala sa doktor ang kanyang ina. Niresetahan ang kanyang ina at pinauwi rin ng araw na iyon. Bagamat sinabi nito sa kanilang bumalik para nga sa kaukulang laboratory test upang matiyak kung ano talaga ang sanhi ng pananakit ng tiyan nito, guminhawa naman ang pakiramdam ng kanyang ina sa ininom nitong gamot. Hanggang isang araw ay pinatawag siya ni Garrett sa isa nitong tauhan. Kinakabahan siya pero kailangan niyang pumunta bilang pagtanaw man lang ng utang na loob sa lalaki. Ganun na lamang ang gulat niya dahil pagdating niya sa opisina nito ay inabutan siya nito ng 3 mahahabang tangkay ng rosas at saka isang plastic bag. Para sa iyo, Lori. Ha? Napangiti ito. Umikot ito sa likuran niya at saka lumuhod sa kanyang harapan. Nanlamig ang mga palad niya. Tila may dambuhalang alon sa loob ng sikmura niyang lalong nagpapatindi sa nararamdaman niyang tensyon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lori. Gusto kita. Kinuha nito ang palad niya. Naparilisa siya, hindi malaman ang gagawin. Kung tutuusin, gwapo ito, matangkad at matikas. Ngunit may bahagi ng pagkatao niya ang tumututol sa ipinapahiwatig nito. Ngunit wala siyang lakas ng loob na tuligsain ang nais ng lalaki at namalaya na lang niyang naging sunod-sunuran dito hanggang sa may pagkaloob niya ang sarili rito upang matuklasan lamang na hindi lamang pala siya ang babae sa buhay nito. Hindi ako makapapayag na lokohin ang kaisa-isa kong kapatid, pangako niya sa sarili. Inabutan ni Joshua na magkasalo sa almusal ang kanyang kuya at si Sally. Agad siyang sinita ng kapatid nang dumulog siya sa hapag. Ngayon niya naramdaman ang pagkalam ng sikmura. Isang may edad na babae ang nakikita niyang abalang nagsisilbi ng pagkain sa hapag-kainan. Kagabi ay si Mang Danny ang abalang nag-aasikaso ng pagluluto. Bakit ngayon ka lang, Joshua? Saan ka ba galing? Wala ka sa silid mo. Matigas ang tonong usig sa kanya ng kanyang kuya. Nag-overnight ako sa tabing dagat, sagot niya at saka naupo sa silyang katapat ni Sally. Kapansing-pansing hindi man lang ito nag-aangat ng mukha. Delikado yang ginagawa mo. Ang alam ko'y ligtas ang lugar na ito, kuya. Mababait ang mga kababayan natin. Huwag kang pakakasiguro, angil nito. Sa lahat ng lugar ay hindi nawawalan ng ahas. Hindi na lamang siya uli kumibo upang hindi na humaba pa ang diskusyon. Pagkakain saan mo balak pumunta? Maya-maya ay tanong ng kanyang kapatid sa kanya. Magbabawi muna ng tulog. Bueno, may pupuntahan lang ako pero bago mag-alas 6 ay naririto na ako. Tumango na lamang siya. Kung gusto mong mamasyal, gamitin mo ang isang sasakyan. Libutin mo ang isla. Bala ko nga ay motorboat ang gusto kong gamitin. Natigilan ang kanyang kapatid. Walang aalalay sa iyo, Joshua. Saka na yang naiisip mo. Kung gusto mo, magpasama ka kay Mang Danny. May tupada mamayang 2:00. Kabisado ni Mang Danny yung Texas na pwedeng isabak sa laban. Hindi na bale. Baka gabi na rin siguro ako magigising mamaya. Aniyang may kasamang paghihikab. Paano ay hindi naman talaga siya natulog kagabi? Kontento na siyang naglalakad sa baybayin at nang marating ang kubo ni Naan ay nasisiyahang pinagbasdan niya iyon. Para kasing mas kinaiinggitan niya ang katayuan ng mga ito sa buhay. Sa nakikita naman niya ay malapit sa isa't isa ang magkapatid. Hindi kagaya nila ng kanyang kapatid na komplikadong isipin kung bakit may nakaharang na pader sa pagitan nila. Madalian niyang tinapos ang almusal. Excuse me, mauuna na ako sa inyo, paalam niya. Tumango lamang ang kanyang kuya samantalang tahimik pa rin si Sally. Tuloy ay hindi niya maiwasang mag-isip
kung ano talaga ang problema sa mga ito. Lalaki siya at natutugunan niyang namumuong relasyon sa pagitan ng mga ito. Pero naguguluhan siya sa kakatuwang kilos ni Sally. Parang takot na takot ito kay Garrett. Umuwi kaya siya kagabi? Anong oras? Tingin niya sa babae ay bagong paligo ito at mukhang sa mansyon ito nagpalipas na magdamag. Nagising siya sa ingay. Napabalikwa siya ng bangon nang mapansing pawis na pawis siya. Nakalimutan niyang i-on ang aircon sa kanyang silid. Hindi na rin niyang nagawang buksan ng todo ang bintana at dahil may nakaharang pang makapal na kurtina ay hindi nakakapasok ang hangin. Tila nagsisikip ang panghingang pumasok siya sa banyo. Nauliningan pa rin niya ang ingay na parang nagkakagulo. Itakbo ko niyo yan sa ospital. Alam niyo na ang sasabihin kapag may nagtanong. Boses iyon ng kanyang kapatid. Kung hindi ba naman kayo mga gunggong, dinala-dala niyo pa yan dito. Para kayong bago ng bago. Ilang beses nang nangyayari yan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng tarantadong iyan ang gagawin. Umalis na siya mula sa bintana matapos marinig ang galit na pananalita ng kapatid. Hindi niya ganap na maunawaan kung ano ang ikinagagalit nito. Katapat ng silid niya ang maluwang na bakuran. Naroroon ang inaalagaang mga panabong ni Mang Danny. Naalala niya ang matandang lalaki. Tinandaan niya sa isip niya na kakausapin niya ito upang maliwanagan ang isip niya sa mga aktibidades ng kanyang kapatid. Mabilis siyang nag-shower at nagbihis. Nasulyapan niya ang orasan sa wall clock. Pasado 5:00 ng hapon. Kahit papaano ay nabawi niya ang pagkapuyat na nagdaang gabi. Naghahanap ang katawan niya na maaaring paglibangan. Nababaan niyang nasa sala na ang kanyang kapatid. May kausap ito sa telepono. O sige, ayusin mo na lang sa lalong madaling panahon. Ayokong magkaproblema sa taong iyon. Maliwanag ba? Pagkasabi niyon ay binaba na nito ang telepono at sakalang nito na malayang nandun na siya. Gising ka na pala, anitong tumayo na at saka isinuot ang sombrero. Babalik uli ako sa bayan, may kakausapin pa akong tao. Anong oras umaalis ang mga tao mo upang mangisda? Sa umaga, 3:00, kunot noong sagot nito. Sasama ako sa kanila bukas, walang gatol na sabi niya. Huwag na Joshua, bakas ang iritasyon sa anyo nito. May mga nakatoka akong tao para mangisda. Nais kong maranasan ang ginagawa nila Kuya Garrett. You wouldn't like it. Mahirap na trabaho ang pangingisda. Hindi sa lahat ng oras ay binibiyayaan tayo ng karagatan. Mas madalas pa ring inaalat at halos wala nang mahuli. Ganon talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng oras ay pinagbibigyan tayo ng Diyos. Ngumiti ito ng mapakla. Hindi po pwede sa akin ang ganon Joshua. Naniniwala akong nasa diskarte ng isang tao ang ika-asenso niya. Inayuna naman niya ang sinabi nito. Wala akong nakikitang masama sa pagsama ko sa mga mangingisda kuya. Nais ko rin namang matutunan iyon at makita kung gaano kaganda na business ang pangingisda. Humugot ito ng malalim na hininga at pagkuwain ay tila bagot na nagsalita. Ikaw ang bahala. Kung magagawa mong gumising ng maaga, sumama ka. Si Conrad ang namamahala sa mga mangingisda. Natuwa naman siya sa sinabing to. Mukhang wala pa si Sally, paniniyak niya. Maagang umuwi, magpapahinga raw muna siya. Walang anumang sagot nito. Wala sa loob na napatingin siya sa matandang babaeng naglalagay ng tubig sa pitsil. Nagtama ang mga mata nila at may nabasya siyang galit sa anyo nito base sa pangangalit ng mga bagang nito. Hindi siya maaaring magkamali. He could sense something was wrong. Ayokong magsalita sa nais mong malaman, Joshua. Walang emosyong sabi ni Mang Danny. Pero bakit ho? Anitong hindi na tinago ang nararamdamang iritasyon. Hinanap niya ang matandang lalaki at naroroon ito sa isang kubol. Inabutan niyang hinihimas nito ang isang panabong. Nawiwirduhan ako sa mga ikinikilos ni Sally. Ganon din si Manang, parang galit siya sa kapatid ko. Huminga ito ng malalim.
Hindi lang si Sally at Manang ang nangingilag sa kapatid mo, Joshua. Malupit siya at hindi siya mangingiming gawaran ng parusa ang sinong mang nagkakasala sa kanya. Si Sally, bakit ganun ang kinikilos niya? Tahimik pero nahalata akong nahihirapan. Umiling ito. Marami kang hindi nalalaman sa mga pinaggagawa ng kapatid mo. Anang na matanda, saka itinikom ang bibig. Naubusan ng asin sa bahay, kaya bumili si Ann sa tindahan. Madilim na, gayong mag-aalas 5 pa lamang ng hapon. Pagharap niya matapos kunin ang sukli, ay muntik na siyang masubsob sa katawan ng isang tao. Pagtingala niya ay nasalubong niya ang nakangiting mukha ni Joshua. Ano ba? Hahara-hara ka sa daan. Kunwa ay galit niyang angil dito. Ikaw itong pabigla-bigla kung kumilos, ganti nito. Aba, ako pa ang sinisisi nito. Alis na riyan at nakakaistorbo ka na, no? Nagbigay daan naman ito at pinilampas siya. Pero habang naglalakad, nakaramdam siya ng panghihinayang. Ang totoo ay nasasabik naman talaga siyang makitang muli ang binata. Pero ang ate Lori niya, hindi nga siya pinapayagang mangisda, ayaw pa rin siya nitong papuntahin sa bahay ng kaibigan niya dahil ang bahay ay nasa gawing malapit sa mansyon ng mga Aranda. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay kasalubong niya ang namimilyong ngiti ni Joshua. Nakasuot ito ng sandong asul, cotton short. Sa liig nito ay may nakasabit na ethnic necklace. Agaw pansin din ang pagulong-gulong na Adam's apple nito. O, sasabihin mo na namang sinusundan kita, wika nito. Totoo naman sambot niya sabay bawi ng tingin dito. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Sandali, wika nito. Tila pumalya sa pagtibok ang puso niya. Nang kabigin nito ang nanlalamig niyang kamay. Alam kong hindi nagbibiro ang kapatid mong hindi ako sasantuhin ng gulok niya kapag niligawan kita. Pero gusto ko pa ring magpatuloy. Maghihintay ako mamayang gabi sa tabing dagat. Iyon lang at tumalikod na ito. Wala na ito sa paningin niya, ngunit para pa rin siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Tahimik na ang buong paligid. Ngunit pakiramdam ni Ann ay nabibingi siya sa malakas na tambol ng kanyang dibdib. Naririnig niya ang marahang paghilik ng kanyang kapatid. Palatandaang malalim na ang tulog nito. Kanina pa niya pinipigil ang sariling maglilikot sa higaan dahil tiyak na mahalata nitong hindi siya mapakali. Nagkunwari siyang tulog na. At ngayon nga ay marahan siyang bumangon at halos hindi sumayad ang mga paa niya sa kawayang sahig upang hindi siya makagawa ng ingay. Pinatungan na lamang niya ng jacket ang kanyang kamison. Kung magpapalit pa siya ng damit ay baka magising na ang kanyang kapatid dahil hindi maaaring hindi lilikha ng ingay ang kanilang aparador, kalawangin na ang bisagra niyon at umiingit kapag binubuksan. Kanina ay gustong-gusto na niyang magbihis ng maayos na duster para nga sa gagawin niyang pakikipagkita kay Joshua. Ngunit at the last minute nagbago ang isip niya. Baka magduda ang kanyang ate dahil matutulog lang siya ay nakaduster pa. Kapareho niya itong nakakamison kapag natutulog o di kaya ay sando at saka shorts. Bago lumabas ng silid ay tinapunan muna niya ito ng tingin. Kabadong-kabado siya sa gagawin niyang pagpuslit at nakapag-usal tuloy siya ng dalangin na sana ay hindi nito mamalayan ang pagkawala niya. Ikinondisyon na lamang niya ang sariling hindi magtatagal sa pakikipag-usap kay Joshua. Nais lamang niyang makita ito. Pagkatapos ay uuwi na siya. Malakas ang kutob niyang naroroon na ito dahil kanina pa niya naririnig ang tahol ng kanyang aso at pagkuwan ay tumahimik na. Pati sa paglabas ng bahay ay maingat din siya. Bagamat madilim sa bahaging iyon papuntang dagat, ay tila may pakpak ang mga paa niyang tinalunton ang daang patungo roon. Narinig na niyang mabining ingay ng mga alon. Malakas ang paspas ng hangin nagpapalipad sa nakalugay niyang buhok.
Sa taglay na liwanag ng buwan ay natatanaw na niya ang imaheng iyon na nakatayo sa tabing dagat. Lalong nagkabuhol-buhol ang hininga niya sa matinding antisipasyon. Marahil ay natanaw na rin siya ni Joshua dahil sumalubong na ito sa kanya. "Thanks God you're here," anito sa masuyong tinig. Pakiramdam niya ay ang init-init ng buong katawan niya na walang kaabog-abog na hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Para siyang papel na hinayaan ng sariling tangayin ng hangin. Natagpuan na lamang niya ang sariling nakaupo sa buhanginan at katabi ang binata. Magkadikit ang kanilang mga braso. Kapareho rin niyang mainit ang binubuga ng katawan nito. Wari ay puso niya ang napapaso sa pagdidikit na iyon ng kanilang mga balat. Narinig niyang bumuntong hininga ito at saka humarap sa kanya. "Ann, galit ka pa rin ba sa akin?" Tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya agad nagawang magsalita. "Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko nang makita kita sa opisina ng kapatid ko'y hindi ka na nawala sa isip ko." Patuloy nito. "Ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae." Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito. May bahagi ng pagkatao niya ang tila gumigising sa kanya. Marahil ay ang pag-aalala sa maaaring galit mula sa kanyang kapatid dahil sinuway niya ang bili nito. "Umibig ka na sa ibang lalaki, Ann. Huwag lang sa Joshua Aranda na iyon. Ayokong mapahama ka. Sasaktan ka lamang niya. Akala ko'y hindi ka na darating." Maya-maya ay sabi nito. "Pero maghihintay pa rin ako kahit abutin ako rito ng umaga. Hindi ko rin alam kung bakit naririto ako. Hindi kita matiis," mahinang pag-amin niya. Hawak nito ang isang palad niya at marahan nito iyong pinisil. "Natutuwa ako dahil hindi nakaaway ang tingin mo sa akin ngayon." Napalabi siya. "Ikaw kasi Nagkaroon ng tunog ang tawa nito. "Believe me, nabigla ako nang makita kita. Hindi mo akalaing hindi na ako bulol at maganda ka, Ann," maagap nitong sansala. "Siguro'y marami nang nanliligaw sa iyo. May boyfriend ka na ba?" Unti-unti nang napapalagay ang loob niya rito. Wari ay mahusay na pampakalma ang masuyong boses nito, ngunit naroroon pa rin sa bawat himaymay ng mga ugat niya ang init na dulot ng pagdidikit ng kanilang mga balat. Cotton short at polong puti na may panloob na sando ang suot nito. Nagulo na ang buhok nitong sanhi ng hanging dagat, ngunit lalo pa yatang nakadagdag sa karisma nito ang ganoong ayos. "Hindi mo na sinagot ang tanong ko," untag nito sa pananahimik niya. "Ano ba iyon? May nagmamay-ari na ba sa iyo?" Natawa siya. "Anong palagay mo sa akin? Bagay na pwedeng ariin?" Di wala pa," paniniyak nito. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. "Bata pa ako," nakaingos niyang sabi. Pero ang totoo ay malakas na malakas ang kabog sa dibdib niya. "Wala pa sa isip ko ang mga bagay na ganyan. Marami pa akong gustong makamit sa buhay." "Very well said. Huwag kang magbo-boyfriend kung hindi rin lang ako," anito sa maagang tono. "Ang laki talaga ng bilib mo sa sarili, Mr. Aranda." Kunwari ay lumiyad ang dibdib nito. "I'm just being honest. Hindi ko ikakailang nasapul ako rito ng pana ni Cupido." Anitong tinubtob ng isang kamay ang tapat ng dibdib nito. "Maniwala ako, ikaw pa ang tagal mo sa Makati. Tiyak na marami ka nang nabolang babae roon." Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. "Ako nga ang nabola nila. Kita mo na?" Singhal niya rito, sabay tayo, ngunit maagap nitong nahawakan ang kamay niya. Bumagsak siya sa katawan nito at sumalikop ang mga braso nito sa kanya. "Nagbibiro lang ako. Bitiwan mo na ako," palag niya. "Pikon ka kasi," anitong natatawa. "Kahit kailan ay ang sarap mong inisin." Ganon. Bago pa man niya naikilos ang kamay upang kumawala rito, ay nasakop na nito ang kanyang bibig. Para siyang nakuryente nang maramdaman niya ang mainit nitong mga labi sa kanyang mga labi. Her very first kiss. At hindi niya alam
kung ano ang kanyang gagawin, kaya naman daig pa niya ang natuklaw ng ahas sa tindi ng pagkakaistatwa. "You're mine now, Anne," masuyong anas nito. Nais niyang tuligsain ang sinabi nito, ngunit nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Sa isang banda, umaayon ang kalooban niya sa kahulugan ng mga katagang binitawan nito. Minsan pa ay pinalasap nito sa kanya ang halik nitong walang kasing tamis. Bagamat puyat ay nagawa pa rin gumising ng maaga ni Joshua. Mag-aalas 12 na maghiwalay sila ni Anne. Inihatid niya ito hanggang sa may balkon ng bahay nito. Kahit anong pigil nito sa kanya na huwag na siyang sumama roon dahil sa pag-aalaala nitong baka magising ang kapatid nito at makita siya. Naisip niyang normal lang naman sa isang tao ang maging overprotective sa kapatid, kagaya ni Lori kay Anne. Nalaman niya mula kay Mandani na patay na pala ang ina ng dalawa, kaya si Lori na ang bumalikat at tumayong mga magulang sa kaisa-isa nitong kapatid. Magaan ang pakiramdam niyang nag-shower. Maya-maya ay dumulog na siya sa dining table. Dinatnan niyang naroon si Sally at nagkakape. "Good morning," masiglang bati niya sa babae. "Good morning din sa iyo," mahinang ganti nito. Nahalata niyang tila mailap ang mga mata nito. "Hindi pa ba gising si Kuya Garrett?" tanong niya sa katulong. "Hindi pa," sagot naman ito. "Sobrang aga mo yata ngayon," baling niya kay Sally. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Sabi ni Kuya, "Umuwi ka nga raw muna." Natigilan siya nang may mahagip ang mga mata niya sa mukha nito. "Ano iyan? Bakit may pasa ka sa liig? Parang kagat ng mga..." Wala ito. Obvious ang pag-iwas nito ng mukha. Hindi siya nakatiis at dinukwang niya ng isang kamay ang mukha nito at iniharap sa kanya. Kulay talong na ang naturang pasa sa may gawing liig nito, malapit sa tainga. Aywan niya kung bakit iba ang naging kutob niya sa nakitang ayos ng babae. "Sinong may gawa niyan sa iyo? Bakit ba nakikialam ka sa problema ni Sally?" Anang malagom na tinig sa likuran nila. Binitawan niya ang mukha ng babae at saka humarap sa kapatid. Halos magbuhol ang mga kilay nito sa matinding iritasyon. "Concern lang ako sa kanya, Kuya," nahagilap niyang sabihin. Obvious namang may problema si Sally. Tumawa ito ng pagak. "It's none of your business kung ano man ang problema niya. Kung ako ang boss niya ay hindi nakikialam, ikaw kaya, unless interesado ka sa kanya." Nagngalit ang mga bagang niya sa inis. Bakit ganun ang takbo ng isip ng kapatid niya? Tila wala na ito sa katwiran. Mahirap naman na wala kang malasakit sa iyong tauhan, Kuya Garrett. Mas mahirap kung magiging mapapel at pakilamero ka, Joshua. Kung tapos ka ng mag-almusal, mabuti pang pumunta ka na sa pundohan. Naghihintay na sa iyo ang mga tauhan ko. Madilim ang anyong tumayo na siya. Nawalan na rin siya ng ganang kumain. 6 na bangka ang sabay-sabay na pumalaot sa dagat. Kasama niya si Mang Danny na napilit niyang sumama sa kanya. Hindi na niya kasi kilala ang mga mangingisdang tauhan ng kanyang kapatid. Nagtaka siya nang makitang isinakay ng mga ito ang isang kahon. "Dito na!" sigaw ng isang kasama nila sa bangka matapos ang kulang 1 oras na paglalakbay. Pinatigil na ni Mang Danny ang motor at ganun din ang ginawa ng mga nasa iba pang bangka. Kanina pa niya gustong itanong kay Mang Danny ang mga napansin niya. Bakit iyong mangingisda ay putol ang isang braso? Hindi lang yata 2 tao ang nakita niyang ganun. Inilabas ng isang lalaki ang laman ng kahon at ganun na lamang ang pagkabigla niya nang makita kung ano iyon. "Dinamita iyan, Mang Danny," na biglang bulalas niya sa katabing matanda. Halos nahuhulaan na niya kung para saan iyon. Hindi ito kumibo at nanatiling blanko sa anumang emosyon ang anyo nito. Mapanganib ang gagawin nila, Mang Danny. Bakit pinapayagan ito ni Kuya Garrett? Noon lang niya nakitang lumamlam ang mga mata nito. Matagal nang ginagawa ng kapatid mo ang ganitong gawain. Pero alam niyang iligal ito, galit niyang sabi.
Halos maglatang ang galit sa dibdib niya. Hindi lang ang buhay ng mga taong yan ang sinisira ng dinamita, pati na rin yung mga tirahan ng mga isda. Ang mismong karagatan ang napapahamak. Nagpawala ito ng malalim na hininga. Ang salita ng kapatid mo'y batas na sinusunod. Malas ang magkamaling lumaban sa kanya. Dam, gigil niyang sambit. Nakita niyang sinindihan na ng isang lalaki na sa pagkakaalam niya ay Conrad ang pangalan, ang dulo ng dinamita at malakas na inihagis iyon sa malayo. Agad na nagsitakipan ng mga tainga ang mga sakay ng bangka, ngunit si Mandani ay tila walang anumang nakatingin sa malayo. Marahil ay sanay na ito sa ganong pangyayari at marahil din ay naubos na ang lahat ng takot sa katawan nito. At sumabog na nga ang dinamita. Bahagyang nayanig ang kinalulunan nilang bangka. Galit na hinagkis niya ng tingin ang lalaki naghagis ng dinamita. Nasa aktong magsisindi uli ito ng panibago ng, "Tama na, tigilan mo yan," sigaw nito rito. Tila naman nasindak ito sa nakikitang galit sa mga mata niya. Mula sa araw na ito ay hindi na kayo gagamit ng dinamita. Ngunit saglit lang ang pagkagitla ni Conrad at ngumisi ito. "Sabihin mo yan sa kapatid mo. Tingnan lang natin kung anong mapapala mo." Sukat sa sinabi nito ay sinunggaban niya ito at agad na binigwasan ng suntok. "Joshua!" na biglang sigaw ni Mang Dani. Sabak sa mabibigat na gawain, kaya malakas din ang pangangatawan ng kanyang kalaban. Gumewang-gewang ang bangka dahil sa paglalaban nila. Hindi niya nailagan ang suntok nito at tinamaan siya sa panga. Gumanti siya at nasapol niya ito sa tiyan at kasabay ang paghagis nito sa dagat. Sinenyasan niya ang mga mangingisdang nasa kabilang bangka. Pinabalik niya ang mga ito. "Bumalik na ho tayo, Mang Dani." Agad namang tumalima ang matandang lalaki at binuhay ang motor. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit malaki ang inunlad ng kabuhayan nila. Alam na rin niya ang dahilan kung bakit may mga putol ang mga braso sa mangingisda. At ang lahat ng iyon ay kagawa-gawa ng kapatid niyang may baluktot na pag-iisip. Hindi pa man ay inihahanda na niya ang pagtutuos nilang dalawa.